we already decided last Sunday pa po at Ayan na mula sa bunganga mo, Sunday pa lang pala na napatingin tuloy siya itong si Chihuahua ba to? Ewan ko. Shh, ba't mo sinasabi yan? Mali yan. Ano mo talaga? Mali ka talaga siguro sabi nung mali ka talaga. Bakit mo binabanggit na Sunday pa lang alam na natin na desisyonan na. reminder as well, Mr. Chairman, as what Chairman Chu mentioned a while ago, that there is a 3-day ruling that are being followed by the committee. So, Paano naging congressman to? To be followed. Presidente Duterte, dahil ayaw tumigil itong judge. PI, sabi niya, ikaw, judge, doon tayo sa labas. Magbarilan na lang tayo. Kung pagpipilitan mo yung mali, barilan tayo doon sa labas. Yan. Edi, nakakuha siya ng katapat niya. Marami na akong Grabe, judge show ito Itong kalaban niya, hindi madaling yan. Maano siya dyan. Pero sabi niya, halika, barilan na lang tayo. Napaisip tuloy ako mga kababayan Gawin kaya ni Pangulong Duterte sa Congress yun? Sabihin niya, alam mo, mali kasi kayo. Gusto nyo, barilan na lang tayo dito sa labas. Kung ganunin kaya ni Pangulong Duterte yung mga congressman natin, papatol kaya sila? O ba kaya sabihin, iko-contempt siya? Hindi contempt nyo. Ang pag-atras ng bayag di umano ng mga mambabatas natin patungkol dito sa pag-attend ni Pangulong Duterte sa Quadcom. Wala pala kayo wala. Panis. Alam mo mga kababayan, ito mga kababayan, kasi ngayon nag-press con pa ang mga animal at ang dami na nilang dahilan kung bakit umatras sila at inurong. Alam naman po natin ang dahilan. Ito, ikikwento ko sa inyo. Panoorin nyo hanggang dulo Make sure hanggang dulo papanoorin nyo ito kasi alam ko kung ano ang dahilan kung bakit umatras ang mga yagballs nitong mga animal na mga mambabatas natin. Panoorin po natin. Pero bago yan, ito, papakita ko na kagad sa inyo. Kayo magkukonclude kung ito po ba ang dahilan o hindi. Okay? Okay, ito, simulan na natin. The Quadcom chairs are already contemplating since last week to move the... Ng tutsa. Kunwari, since last week pa daw. Ayan yung mga pautot nila. Since last week, nagko-contemplate na kami. Nakagad ang palusot nila. Scheduled Wednesday Quadcom hearing, for several reasons. First reason, yung aming mga if you recall, lagi namin sinasabi kapag may mga witnesses, we want them to execute affidavits. Number 2, even if they have executed their affidavits, we will have to vet them, Meron pong legal team ina-assist ang Quadcom to interview yung aming mga because marami po ang gustong magsalita. Marami po ang gustong magbigay ng testimonya. Ang aming pong palagay, kailangan aralin namin, kung sino ho yung aming iharap dun sa usapin ng EJK. Aralin o tuturuan? Hindi, kasi magkaiba po yun Yung aaralin nyo o tuturuan ninyo yung mga kinukuha nyo resource person. Kasi po, di ba, alam naman po natin, merong isang mataas na pulis, Kernel, na sinasabing pinilit nyo siya na sabihin kung ano yung dapat sabihin. Naku po. Kaya ba, quote-unquote, ibebet? Anong ibebet? Ibebetlog? Biro lang po Hindi kasi anong ibebet? Alam ko po ibig sabihin ng ibebet. Ibig sabihin, titignan muna kung totoo yung sinasabi. If it is a resource person, therefore you would just allow him to talk, allow him to say what he thinks or she thinks, believe, kung ano yung tama, kung ano yung pinaniniwalaan niya, hayaan niyo siya magsalita. It doesn't mean naman na yun po ang katotohanan. So you don't have to bet. Bakit nyo ibebet? Sisiguraduhin nyo muna na shoot sa kwento, shoot sa istorya, yung inyong kukuning witness.
Napapagalataan ho tayo sa paggamit ng ating mga salita eh. Kasi 'di ba kunwari may witness ka. Halimbawa lang may witness o resource person ka. Hindi mo na kailangan i-bet. Ibig sabihin po kasi ng ibibet, sinisigurado mo eh. Sinisigurado mo ba okay tong taon to? Katiwa-tiwala. Hindi ho dapat ganun. Kaya nga witness eh. Ibig sabihin whether totoo o nagsisinungaling yan, pakinggan mo. Tapos, kanya-kanya na ho kayo ng konklusyon whether it is true or pwede nga ninyong i-cross-examine yung tao kung tama ba yung sinasabi niya o mali. Tama, mali. O, We already decided last Sunday pa po at ayan o. Mula sa bunganga mo, Sunday pa lang pala na napatingin tuloy siya itong si Chihuahua ba to? Ewan ko. Shh, ba't mo sinasabi yan? Mali yan. Ano mo talaga? Mali-mali ka talaga siguro sabi nung mali-mali ka talaga? Bakit mo binabanggit na Sunday pa lang alam na natin na desisyonan na? Di lalo tayo mapapahamak na meron pa pala tayong panahon para isabihan yung matanda na yon. Yun siguro yung nasa isip nito ni congressman na nakalimutan ko ng pangalan to eh. Sorry sandali. Kasi naalala ko kasi Chihuahua eh. Yan kasi ang tawag sa Maynila. Hindi ako sure kung ano. Chua. Sorry. I beg your gumanasay. Talay. Normalize lang po namin yan kahapon, and that's the reason why we already have a meeting yesterday. Unfortunately, may mga gantong issue na darating daw po, and I think it's hard for us to really send invitation again to those who have been canceled resource persons. And kung wala naman talagang kung wala naman talagang direct Sino naman statement to? ang ating Sino naman to? Gusto na naman magkaroon ng proyekto nito? former president na darating siya, tingin namin propaganda lang yung lumalabas ngayon sa internet, no? Sa social media. Sa social media. Propaganda. Mamaya pakikita ko sa inyo hindi propaganda, sa social media daw. Na darating siya. Kasi gusto rin naming dumating siya dahil pinagbantaan nga niya yung mga congressmen na sinasabi niya, sisipain daw niya, wala namang virtual kick. Diba? So, mas maganda sana Sipain kayo. dumating siya dahil willing naman si Chairman Dan na magpasipa sa former president. Totoo ba yan? Hindi kasi sasamahan namin. Kung willing kayo pasipa sasamahan namin kayo. Pero hindi naman ganun. Kayo naman, masyado kayong napapaghalataan na kinakabahan kayo. Kinakabahan kayo. Kasi yung galit ng taong bayan, wala, yari talaga kayo. Kaya siguro ganyan, ginagawa nyo na lang katatawanan kasi nga, alam ninyo, delicates kayo. Virtual kick. Tsaka napakahirap naman po kung na-cancel ng isang committee hearing. Para mag-imbita ka na naman, you need at least 3-day notice sa mga i-invite ninyo. So, masyado na pong short yung ilang oras. In fact, yung mga naging reason kung bakit po kami nag-issue ng subpoena for the second time, na-reissue po namin because we are following our rules dito po sa House. Sir, yung si Attorney Panelo kasi yung isa sa mga nag-confirm na pupunta raw po si former president. Ayan, at least, mas alam pa ng media. Si Panelo na yan Tapos, with the cancellation of the hearing, may mga posts po kasi online saying na baka naduwag daw yung Quadcom. Alam mo, unang-una, hindi naman si Attorney Panelo inimbitahan namin. Di ba? Hindi niya gets. Hindi niya gets. Ang sinasabi kasi, Brad, Sir, Congressman, ang sinasabi kasi ng mga kasamahan mo through social media that there is no confirmation from the office of the PRRD. Ang sinabi ngayon ng media, galing na nga mismo kay Panelo. Alam naman po natin ang tagapagsalita ni Pangulong Duterte si Panelo dati at siya talaga ang nagko-communicate ngayon. Kaya nga, abogado siya. Nakita nyo naman sa Senado, siya ang katabi. 'Di ba?
So ibig sabihin, hindi siya ang inimbitahan nyo, hindi yun ang punto doon. Ang punto dyan, ibig sabihin, there is a formal na pagsagot kay Pangulong Duterte na pupunta siya. Yun ang punto doon, sir. Hindi nyo na-gets. Ano ba? Congressman kayo, matatalino kayo. Di umano. Oo, hindi tayo sure eh. Kasi kita nyo naman yun nandyan. Well, The former president ng aming inimbitahan. And we were informed that the lawyer or the counsel of the former president, where we also received letters from the law office of Attorney Delgra. Yun lang ang hinihintay namin eh na information. So kung social media wala akong pupunta. Kung nagtatawag kayo ng mga vloggers, parang disrespect yan sa atin dito sa sistema ng ating imbitasyon. Alam mo, Do not wala invite in the pong social ganun. media. Walang ganon. Hindi ho nagtatawag si Pangulong Duterte at sasabihin niya, inform nyo ang taong bayan na attend. Walang ganon. Ay, invento yan. Katang isip nyo na naman yan. Ako na nagsasabi sa inyo. Hindi ko nga alam eh. Di ba? Ang dami niyan di alam. Paano lang namin nalaman? Through yung mga ganyang lehitimo na katulad nila Panelo, di ba? Mga lehitimong page na alam naman natin ito po'y naglalabas talaga ng galing sa mga Duterte. Yun ho ang nag-aano. Hindi ho yung parang sinasabi ninyo, ini-inform kami na para ipakalat. Hindi, walang ganun. Sumasakay lang kami. Ibig sabihin, hindi, totoo naman eh. Nakita ko, halimbawa, una naglabas yan, si Boss Dada. So, tinanong ko si Boss Dada, sa kanino mo na naman chismis nakuha yan? Ang dami mong chismis na nakukuha. So, sinabi niya sa akin, okay, so legit yan, legit. Oo, legit. Tsaka namin babalita, pero wala nag-uutos sa amin na, imagination niyo yan. Tigil niyo ako ano yung mga ginagamit ninyo. Hindi, baka naman sabihin nyo ginagamit na vitamins. Pampatalis ng isip yun eh. Wala akong sinasabing ginagamit na basta, hindi, tigil nyo na kasi nagkakaroon kayo ng imahinasyon eh. Minsan kasi, di ba, halimbawa lang, hindi ko naman sinasabing sila gumagamit na. Hindi totoo, yung Viagra, ganun. Minsan may tama na yan eh. Hindi, biro lang. Hindi ko sinasabing gumagamit sila nun Ulitin ko, hindi ko sinasabi. Pero syempre, kaya nga tinatanong ko kung ano man ginagamit ninyo at kayo nag-hallucinate na merong organized na social media si Pangulong Duterte. Walang ganyan. Kahit kami, yung mga impormasyon na nakukuha namin, nakikita lang namin sa mga tapos kino-confirm lang namin through people. Pero wala silang inuutos na, ito, ilabas nyo, ito. Walang ganun. Nag-invento kayo. Sumagot kayo, sulatan nyo kami. Diba? Sulatan nyo kami kung kayo ay pupunta. Hindi yung sa social media kayo magsasalita. Social media. Of course, we appreciate the fact that pupunta ang ating dating Pangulo dahil yun naman po ang request ng ating mga kasamahan sa Quadcom, no? Na magkaroon ng talakayan, magkaroon ng Yun na nga eh. Alam mo sir, kung talagang seryoso kayo, di ba kasi ang palusot nila, na-cancel na daw nila ibang mga witness, except si Duterte. Ay, nang palusot yan. Hindi sorry pero yung palusot yun, na-cancel na namin yung ibang mga witness, kaya hindi na, bakit hindi na lang kaya, katulad nung nangyari sa Senate, di ba? Since, sino ba ang punot dulo ng war on drugs? Sino ho ba ang inimbis? Obvious naman kung sinong punot dulo niyan. Bakit hindi nyo i-alat yung araw na yon para kay Pangulong Duterte? Magsalita ka, lahat ng gusto mo sabihin. Akusahan nyo na kung anong gusto nyo akusasyon. Pwede nyo namang gawin yun eh. Tama, mali. Gawin nyo na lahat ng gusto ninyong sabihin. At that day, si Duterte lang. Pwede namang ganun eh. Bakit gusto nyo pa kasama iba pang witness? Kaya kasi yung palusot ninyo obvious masyado eh. Obvious. Kaya mga kababayan, kayo nanonood ngayon dyan, ano sa tingin ninyo dahilan kung bakit Mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano dahilan. Kaya panurin nyo to hanggang dulo. Pero gayon pa man, kayo sa tingin ninyo, ano talaga ang tunay na dahilan kung bakit sila po ay nag-postpone? Number 1, gusto nilang gaguhin si Pangulong Duterte, binuburaot nila para gumastos ng gumastos. At eventually,
magsawa na si Pangulong Duterte at mainis na at hindi na pumunta kasi ayaw naman talaga nilang pumunta dahil takot sila. Pangalawa, sadyang nagulat sila at hindi nila alam kung paano nila pipihitin yung istorya, magmi-meeting pa sila ng boss nila, kaya nila kinancel muna. Pangatlo, talagang naduwag ho yung mga betlog nila, umakyat dito sa leeg. Napunta dito. Hindi, ano sa tingin ninyo? Napunta talaga dito, kaya ano? Letter 1, letter B, at saka letter 1, number B, at saka number C. Ganun ha. Okay? Okay? Ano po? Number 1. Okay. Una-una sa lahat. Sila po ba ay talagang umatras dahil gusto nilang gaguhin lang si Pangulong Duterte para mapagastos? Number 2, talaga pong kaya nila yun iinurong kasi hindi pa buo yung script. Nagulat sila, naa-attend pala, hindi pa sila naabisuhan ng kanilang amo na si Tambi. O number 3, talagang umakyat lang ang mga yagballs nila dito sa leeg. Or letter D. Ano? All of the above mentioned in the house. Ha? All of the above. Letter D. Kita ng idea tungkol dito sa usapin sa EJK at usapin sa drugs, no, na kung saan ay centerpiece ng kampanya ng ating dating administrasyon. Kaya nga gusto sana nating marinig mismo mula sa ating dating Pangulo kung ano yung mga kasagutan na kanyang ibibigay dun sa mga tanong na pinaghandaan ng ating mga Quadcom members. So, wag po nating I noticed also that there are several comments from the vloggers of I don't know which camp is that, no? Saying na wala pong naduduwag dito. Ganito ho, para ho malinaw. Sa 21 meron kaming hearing. Yan ho, punta ho tayo dito. Pagkatapos ng 21, let us know kung kailan kayo pwede. Because we will schedule another Quadcom hearing on the date convenient for you, on the date na gusto ninyo, para ho mailatag natin ng maayos ang ating imbitasyon. Wala, ang gulo nyo eh. Ang tagal-tagal na yan eh. Gusto nyo pabalik-balik dyan. Alam nyo naman di katulad ng mga congressman nito si Pangulong Duterte na wala naman ho siyang nakulimbat. Hindi ko sinasabing kayo nang ulimbat ha. Hindi, pero yung mga congressman, hindi ko lang alam. Yung iba nakaupo, yung iba hindi. May nakaupong congressman, yung iba hindi na nakaupo. Kayo talaga, wala ko sinabing katabi niya. Ha? Hindi. Wala ko sinasabing ganun. Ang tanong talaga nanggagago na po ba kayo, sir? Ba't hindi nyo pa sana itinuloy para si Pangulong Duterte na lang ang itatanungin ninyo? Tapos ngayon, sisisihin nyo, sasabihin nyo yung mga vlogger. Talagang ganun ang pananaw namin eh. Hindi, wala pa naman akong komento tungkol sa inyo. Pero mamaya, papakita ko na yung komento ko kung ano sa tingin ko nangyari. Baka naman talagang umakyat yung mga sa liig ninyo. And reminder also, as well, Mr. Chairman, as what Chairman Chu mentioned a while ago, that there is a 3-day ruling that are being followed by the committee. So, Paano naging congressman to? To be followed by the committee. Followed, ha? Parang copy, ganun. O kaya mga friends. po ma-inform din po kami officially. Wag po sana sa social media. Officially. Sige na nga. Sorry naman. Tatawa lang naman ako. Wala namang mali doon. Official naman siya. Official. Para at least lahat. Kasi pag social media, you can always deny it, di ba? Pwede kang hindi pumunta, tapos sasabihin, hindi naman formal yon. But of course, kapag ginawa po nating official ang lahat, then, resibo po yan. So I hope that prior to November 21 hearing, somebody or the lawyer of the former president will write the committee for his attendance. Maraming salamat po. Sir, clarification lang. At this point in time, walang natatanggap na kahit written or digital communication from the camp of
former President Duterte na dadalos sana dapat sila bukas? Wala po kami natatanggap hanggang sa ngayon. Ang nakikita lang namin yung mga vloggers. Oh. So, hindi ho. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, nanonood talaga sila sa mga vloggers. Sakit na sila. Namin pinakikinggan yung mga vloggers kasi wala naman nung sinabing tama yan kundi tirahin lang itong si Dan Fernandez eh. Oh, kaya Hindi lang ho siya, pati ho kayo. Kayo nga po yung favorite namin eh. Si Dan Fernandez kasi ano na yan, matik na ho yan. Wala ho talaga makukuha yung kumpiyansa sa mga vloggers. Pero kayo ho ang talagang ano eh. Hindi nyo ba napansin? Yung ano, yung video nyo yung lumabas nun eh. Video ninyo, balita ninyo na pinupuri ninyo mga Duterte sa war on drugs. Ngayon, galit na kayo. Sir, kayo po din yun. Trending ho nga kayo eh. May video pa nga ako ninyo eh. Hanapin nyo. Hindi, kasi baka akala nito, hindi natin ho siya binabash ha. Wala daw tamang sinasabi. Sir, itong sinasabi namin, dati mong pinupuri ang war on drugs. As a matter of fact, you even said na dapat tularan ng ibang bansa. Then biglang ngayon, kayo ang head ng komite na siya nagsasabing madugo at hindi maganda at nagkaroon ng human rights violation ng war on drugs. Ano nangyari sa inyo? Gaano kahalaga? Dali. Linawin ko, hindi ho halaga ha, hindi yung ibig sabihin pera. Ibig ko sabihin, gaano kahalaga, gaano kaimportante. Sa inyo yung ganitong pagbabago ng salita. Anong halaga po yan sa inyo? Hindi, ako nagtatanong lang. Halaga, importance, di ba? Kasi, para ikaw bumaluktot sa sinabi mo, antindi nun. Antindi nun, mga kababayan. Hindi wala akong biro. Ang tindi po ng mga bumabaluktot sa kanilang mga sinasabi. Kaya yun ho ang aming we wrote to them inviting them. Then we also gave them a notice of cancellation via email, via Viber text messages and all other forms of communication. Yun lang ho ang iniintay namin. Kung meron hong letter sa amin, wala ho kami natatanggap. At dahil nga po, nung Monday pa, bago po sinabing pupunta si former President sa hearing, sinabi ho yun, na-cancel na namin eh. Di ba? Na-cancel na ho. Bigla hong nasabing pupunta. Hindi naman ho ganun ang proseso. Di ba? Ang proseso, may imbitasyon kami at hinihintay namin yung reply. But even prior to the reply to our invitation, ay na-cancel na po namin. Kasi nga po, sa nabanggit kong rason kanina kung bakit po namin kinancel. Para lang malinaw, yung aming decision to cancel the hearing ay kahapon po yon, Lunes. No? Lunes dahil po ang susunod na... Sabi ni Dan, Sunday. Ang gulo nyo. Mag-text nga kayo. Magkatabi na kayo dyan. Di nyo pa alam kung anong sasabihin ninyo. Magkwentuhan muna kayo. O pre, ano ba sasabihin natin? Pre, yung sigurado para hindi tayo nahalata na paiba-iba, na nangangatog. Kailangan pare-parehong sasabihin natin. Hindi pwede yung paiba-iba. Mag-usap kayo, katabi mo na eh. Kung hindi pa kayo nag-usap, ano ba yan? Hearing ay sa Miyerkules. Pero last week pa ho, napapag-usapan namin yun dahil nga tuloy-tuloy yung aming vetting sa aming mga witnesses. So we decided na mukhang kukulangin tayo sa oras at sa araw para matapos natin yung interview namin dun sa mga gustong magtestigo. Kaya na naman yung betting. So we decided yesterday ng hapon na i-cancel na ito. And immediately, the Secretariat sent notices to all the resource persons, to all the invited guests, and ating pong mga members. No? Wala hong confirmation na may pupunta si dating Pangulong Duterte. Wala hong ganong information. In fact, nalaman lamang namin na pupunta siya dahil nga marami daw kumakalat sa social media. Social media na naman. But we already canceled. We sent out notices of cancellation kahapon pa ho. So, ang confirmation nila came after we already canceled.
So, sa susunod, huwag nyo na i-cancel. November 21 po ang aming next invitation. And if you wish to attend, we will appreciate. If you do not, then please let us know ahead of time. Sir, just another follow-up. Wala. Usually po ba gaano katagal yung response time ng mga resource persons? For example, if you sent out the invitation last, kunyari, Monday, how long do resource persons reply? Depende sa ano. Yung iba, immediately, they reply, no? Meron na kaagad mga receipt, no? Yung mga notices, no? Meaning, they acknowledge that they already received the cancellation notice. Yung iba naman, it takes a while, no? Minsan, 2 hours, 3 hours. Minsan nga, hanggang kagabi, meron pa nagpadala ng notice at 10:35 p.m. Formal notice of cancellation was sent to Attorney Delgra at 9:23 p.m. And an email also was sent to him at 10:35 p.m. So, sumagot lang siya this morning at 7:14 a.m. this morning. So, we already advised him, but basta ang aming objective ay ma-advise sila prior to the date, the scheduled date of the committee hearing so that hindi na rin po sila maabala. Wala, it was just a acknowledgement receipt of the cancellation. Yun lang ang So meaning they knew already na canceled na yun kagabi pa, no? Because it was already sent eh. So, yun ang yun ang Sir, mali naman kasi yung ano ninyo. Hindi naman po yan ang sinasabi. 'Di ba? Oo nga, tama ho kayo kagabi. Hindi ho yun ang usapan dito, mga sir, mga ma'am. Ang usapan po dito, sana man lang malayo-layo yung abiso ninyo. Lumabas na ng cancellation ninyo after sinabi na a-attend. Doon lumabas yung cancellation ninyo. Tapos sasabihin nyo, wala kaming alam. Kasi social media lang yan, social media. Pero may alam kayo. Ibig sabihin, you were really informed, not maybe through the office of the lawyer of PRRD, but through social media na pupunta at a-attend. And siguro nakita ninyo legit yung mga nagpo-post na a-attend si Pangulong Duterte. Kahit nga si Mocha nag-post yan na a-attend siya. So, ibig sabihin po, alam na alam ninyo na talagang totoong a-attend. Nalaman ninyo. Kaya nga po, nung nalaman ninyo, maybe not through formal ways, nag-cancel kayo. Kasi, isipin nyo ito ha. Ito linaw. Sunday na pagdesisyonan na nila na magka-cancel. Sana in-inform na doon. Dating Pangulo yan eh. Kaya lang, sinabi ninyo, kahapon ng gabi, tsaka nyo na lang na desisyonan. So, ibig sabihin, napag-desisyonan nyo na kayo, pero tsaka nyo na lang sinabi sa Monday ng gabi. Tuesday ngayon, di ba? Monday ng gabi nyo sinabi. Which is, kahapon pa lang, ng hapon, ay ina-announce na ng mga ilang mga tao, lehitimong mga tao, na talagang a-attend. At huli naman sa sarili ninyong bibig na kaya nyo nakikita sa social media na a-attend si Pangulong Duterte. So, doon pa lang magkakaroon na ho tayo ng pag-iisip na kaya nyo kinancel kasi nalaman ninyo through social media. Tama, mali, sir. Nahuhuli kayo. Alam ko ako sa inyo, huwag na lang kayo dumaldal. Ngayon lang namin nalaman na meron palang interest to attend ang ating dating Pangulo sa Wednesday where we have already canceled nung Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung bakit sa tingin ko kinancel yan. day. So, gusto nyo na malaman? Eto ha. Etong pagdinig na sa hearing sa House, nahuli ito. Mas nauna pa itong lumabas yung video ni Panelo. Okay? Bago pa ho lumabas yung pag-cancel di umano.
Okay. Ito. Ito yung announcement. Sa Miyerkules, the day after tomorrow, Yes? ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay dadalo dyan sa Quad Committee hearing. Kaugnay dyan sa mga extrajudicial killing na yan. Okay. Kaya yung mga may lakad sa inyo, cancelin nyo muna para mapanood nyo live. At sigurado maraming I can imagine kung anong mangyayari doon. Titingnan natin yung mga tapang nitong mga kongresistang ito. Makakaharap na nila, yung hinahamon nila. Hindi sila uurungan ito. Alam niyo ba yan may kwento ko sa inyo, ha? Naku. Basta aaten siya. Oh. Ayan, nauna ho ito lumabas bago nagkaroon ng cancellation, no? Kasi, alam naman sabihin ni Panelo, ito na lang alam naman sabihin ni Panelo, a-attend siya pero cancel na. So, ibig sabihin, nauna po talaga ito. Ngayon, ang problema kasi kay Panelo, kinwento niya pa itong kasunod. Kung hindi niya na sana kinwento ito, baka tinuloy pa yung hearing. Kaya lang, kinwento pa kasi ni Panelo. Ito talaga si Attorney Panelo, kinwento pa ito. Ito siguro, malamang, ito ang dahilan. Malamang. Yung mga, kung wala rin lang kayong ginagawa, salubungin natin ng Presidente Duterte sa pagdalo niya dyan sa Batasang Pambansa, Batasang Pambansa, sa may Commonwealth. Papunta doon. Doon ang gagawing hearing. At siya nga pala, kausap ko lang ko kanina si Presidente Duterte. Sabi niya, mag-aabogado ka sa akin, Sal. Sabi niya, mag-enter ka ng appearance mo as my lawyer. Ikaw ang lawyer ko sa Maynila, si Attorney Delgra, ang abogado ko sa Davao. Kayong dalawa, ang aking mga abogado doon. Siyempre nga ako, ikaw pa. Sigurado. Paano kung i-contempt nila si PRRD attorney? Unang-una, bakit i-contempt? Wala namang dahilan kung bakit i-contempt. Pero anyway, may kikwento ko sa inyo. Ito, naku, patay Alam tayo. niyo, prosecutor pa ito. Nung fiscal pa siya. Yan ang mahirap dito kay... Kasi ba't mo kinwento to? Nangatog tuloy itong mga na ito Alam niyo ba na nagka-debate sila, nagka-argue sila doon sa presiding judge. Kasi pinagpipilitan ng judge noon sa Davao. Yung mali. Naku. Yung maling batas, basa niya sa probisyon. Itong si Presidente Duterte, mataas ang nakuha nito. Kung hindi tayo nagkakamali, baka 100 yata o 99 ang nito. Ang grado sa criminal law sa bar exams. Kaya alam niya ang kanyang batas. Talagang sinasabi niya na, alam ko, mali ka. Pinagpipilitan ng judge. O madalit sabi, nagsisigawan na sila. Ang sabi ni Presidente Duterte, dahil ayaw tumigil itong judge, PI, sabi niya, ikaw, judge, doon tayo sa labas. Magbarilan na lang tayo. Kung pagpipilitan mo yung mali, barilan tayo doon sa labas. Yan. Edi, nakakuha siya ng katapat niya. Marami na hong Grabe, no? Judge show ito, Itong kalaban niya, hindi ho madaling yan. Maano siya dyan. Pero sabi niya, halika, barilan na lang tayo. Napaisip tuloy ako, mga kababayan Gawin kaya ni Pangulong Duterte sa Congress yun? Sabihin niya, alam mo, mali kasi kayo. Gusto nyo, barilan na lang tayo dito sa labas. Kung gano'n kaya ni Pangulong Duterte yung mga congressman natin, papatol kaya sila? O ba kaya sabihin, iko-contempt siya? Hindi contempt nyo. Di ba? Hindi kaya dito kaya natakot to itong mga kasi iba ho talaga ito, iba ang presensya ni Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte, matanda na yan. Pero pag yan dumating sa isang room o dumating sa isang function o restaurant talagang yung presensya mo, nararamdaman mo na, wow, etong maman to, talagang atapang-atao ito. mo ng barilan yan. Nakita niyo yung isang drug lord doon sa isang lugar. Pinuntahan niya. Pinaalis niya yung kanyang mga
security. Yun ang presidente siya, ha? Presidente na daw si Pangulong Duterte nito, ha? Pinuntahan daw niya at pinaalis yung mga security niya. Grabe. Presidente siya. Alam mo, may kwento ako. Unya-unya. Pinunta niya, silang dalawa lang. Binaba niya yung baril niya. Mm. Sabi niya, alam mo, pag hindi ka tumigil sa ginagawa mo, magbarilan na lang tayong dalawa. Magpatayan tayo. Eto, bumunot ka. Ay, wala, nawala. Nawala na ako, umalis na. Umalis na yung isang drug lord doon. Basta, para sa mga balabalita, masamang tao daw. Kaya busit na si Presidente Duterte. Kasi dami niyang naririnig. Kaya pinuntahan niya. Marami yung pang isang secretary, cabinet member sa Davao. Mayor siya. Pinuntahan niya rin doon sa Paganda Hotel. Hinamon niya rin ang barila. Sabi niya, sinisira mo. Ang dami mo ano? Nakikwento sa akin ni Pangulong Duterte yan ng personal. Walang biro kasi nung nagkikwentuhan kami, nagsama-sama kami, siyempre medyo nakainom na ako kaya medyo relax na ako magtanong. Ay ko, sir, kinuwento niya yan, meron daw siyang kaibigan, hindi naman kaibigan, kakilala. Siya ho mayor noon time na yun. Tapos secretary ito. Itong gago daw ho itong secretary na ito eh. Ilang beses na nambuburaot sa kanila. Nung nagpunta, pinuntahan, pinatawag daw ho siya. Nung pinatawag siya, kaya nga doon niya hinamon ng barilan. As in, pinuntahan niya doon sa hotel etong secretary kasi pinapower trip siya. Patawagin nyo nga si Duterte. Sino ba yan? Ako secretary dito ng DILG. Matagal na ho ito, ha. I think it was DILG kasi sila ang nakakasakop sa local government. Pinatawag daw si Duterte. Nung nalaman ni Duterte na pinatawag, as in, punta ka pala dito. Pinuntahan daw niya sa hotel. Kinuwento sa akin ni Pangulong Duterte personal. Sabi niya, hinamon niya talaga. Halika, barilan tayo dito sa labas. Nasa labas sila ng hotel nun eh. Tinawag yan, nandun pumarada sila. Barilan tayo dito sa labas. Wala daw, imik. Talagang napunta dito yung betlog nung Kasi nga, akala niya kasi, siya na yung sekretary ng kasi. Siyempre, dati niya nang kaaway yun sa politika. Naging sekretary nung siya po ay mayor. Hindi po ito si Marojas, matagal na po ito. Doon siya na naghamon. Barilan tayo. Mabumunot ka. Nako, kaya kayong mga nandyan, maging magalang kayo kay Presidente Duterte. Yun. Huwag niyo siyang pupwersahin na mawala rin ang galang sa inyo. Kung magalang ang pagtanong ninyo, magalang din kayong sasagutin. Pero Correct. kung babastusin niyo siya, I will engage you. Maniwala kayo. Pareho nung ginawa ni yung senadora doon, di ba? Pinipilit siya, pinipin down siya, hindi naman abogado. Kaya nabulyuan niya kasi mali ho eh. Alam niyo, pag mali. Huwag niyo nang pagpilitan. Correct. Ano yan? Nawala ng, hindi ko nawaan yan. Nawala ng yung taong bundok, nawala ng karapatan. Pagkaya mo siya, tingnan natin. Tingnan natin yung tapang niya. Nagtatapang-tapangan. Tingnan natin. Dalawang di umanong nagmamagaling na killer at isang taong sinasabi nila ring killer. Tingnan nga natin. Pero alam niyo, sa lahat ng nakita kong matapang, mabangis na tao, itong si Presidente Duterte ang pinaka mabait, mahinahon, magalang at mapagpatawad. Nakita niyo yung siya'y siniraan nung nasirang ama nitong kalaban niya ngayon sa pagka-mayor. Hindi niya ako pinatulan. Pinabayaan niya kahit na pamilya sinisiraan. Napakabait niya eh. Kasi siya, ang kanyang ang ugali niya, okay lang, siraan niyo ako. Pero wag niyong
sisirain ang konstitusyon. Igalang niyo ang batas at huwag kayong mga api ng tao. Sapagkat pag kayo ng api, hindi na baling ako apihin niyo, sabi niya. Pero pag nangaabi kayo ng tao na walang kalaban-laban, maniwala kayo, maghahalo ang balat sa tinalupan. Mabangis ako. O, yun o nakita ko talaga. Napaka-bait na tao. Napaka-humble. Magalangin. Magalang na tao. O, kaya hindi ba nung makilala ko siya hindi ko talaga siya tinantanan na hindi tumakbo Pangulo ng bansa. So ayan nga po ang sinabi ni Panelo, kaya sa tingin ko hindi naman sa hindi ko naman sinasabing literal na natakot kayo o umatras sa mga bayag ninyo, pero kasi siguro it is not a literal way of na umatras yung bayag nila, natakot sila literal. Hindi maybe politically natakot po sila kasi hindi nila alam kung saan sila lulugar, just in case they will hear something that they do not like. Diba ho? Ano ibig ko sabihin? What if, kasi alam naman po natin ang purpose ng Quadcom na yan, to pin down the Dutertes, to pin down itong mga war on drugs, to pin down the senatoriables na kumusuporta sa kanya, si Bongo, si Bato, diba? Yan po ang purpose kung bakit sila gustong i-Quadcom. Ngayon, ang punto dito, paano kung makarinig sila that would somehow tatamaan yung kanilang mga witness o di kaya magbabago yung kanilang mga witness o kaya makakatulong sa mga Duterte yung madidinig nila. Hindi ho nila alam kung paano nila babarahin, kung paano nila approach. Kasi ngayon, alam naman po natin sa Kamara, pag hindi nila gusto yung mga sagot ng mga resource person or witness nila, kino-contempt na ho nila kagad. Sinasabihan nilang sinungaling. Diba ho? Ganun ho sila Wala ho silang pakundangan. Ang layo po nila sa mga, lalong-lalo na nandyan yung isang rebelde. Pagka hindi niya nagustuhan yung sasabihin, matik yung contempt. Hindi nila alam kung paano nila gagawin yun kay Pangulong Duterte. Paano kung si Pangulong Duterte merong sinabing hindi nila type o hindi nila sasang-ayon o di kaya mabibilib ang taong bayan sa sasabihin ni Pangulong Duterte, malamang kokontrahin ng mga congressman ito. Pero there are only two choices. Di ba? Banatan si Pangulong Duterte by contempt or just accept yung sinabi ni Pangulong Duterte. So hindi nila alam kung paano i-approach. Maybe that's the reason why umatras ang kanilang mga bayag. Nagigets ninyo? Kasi this is a political move. Hindi ko sinasabing natakot lang ng takot ako, hindi ganun. Okay? We're joking on that part, pero doon sa totoong pangyayari, hindi na nila alam kung ano yung gagawin nila. Paano pa namin haharapin to? Contempt ba? Pag kinontempt namin, lalo kami malalagot. Pag pinabayaan naman namin, yung kwento, maiiba. Hindi yung gusto namin ang malalabas. Nagigets ninyo na talagang, kaya nga siguro sa tingin ko, what really happened was, nagulat sila. Kasi they were not expecting na a-attend. Nagulat sila, nakita nila sa social media, kumakalat na a-attend po ang Pangulong Duterte, at nung nakita rin nila itong kay Panelo, kasi na po pala ito hindi po pala ito live na interview ng News 5. Kinuha lang ng News 5. Ibig sabihin, galing ho sa ibang social media platform ho ito. Ibig sabihin, lumabas sa iba. Hindi lang po doon sa News 5. So late na nga po yun sa News 5. So ibig sabihin, malamang sa malamang, napanood ho ng Quadcom. And maybe because of that, napag-isip-isip nila, sandali, maguguluhan tayo sa kwento. Kailangan natin mag-meeting para alam natin kung ano yung sasagot natin sa bawat tanong magiging sagot ni Duterte. Yun ang sa tingin ko, kaya umatras ang mga yagballs nila. Gets ninyo? Hindi nila alam
Hindi nila alam. Kasi yung tandaan ninyo, matalino si Pangulong Duterte. Hindi ko nila alam kung paano yung kokontrahin o di kaya sasalungatin yung mga sinasabi ni Pangulong Duterte. Nakita nyo naman kung paano tablahin ni Pangulong Duterte si Ontiveros, di ba? Payang-payaw si Ontiveros doon. Yung sinabi niyang, hindi ka kasi nag-local government Hindi ka kasi nag-mayor. Doon pa lang, wala na, laglag na ho. Laglag, hindi ko alam kung laglag panty o laglag. Hindi naman gano'n. Hindi ko alam kung paano, pero laglag ho si doon, si Ontiveros doon. Kaya siguro, ito yung naisip nila. Kasi, tandaan ninyo, the only reaction that we got from people, especially in the side of Tambi is, sinasabi nila na nasakop ni Duterte yung Senado. 'Di ba? Parang umangat si Duterte doon Yun yung talaga lahat na makikita mong komento mula sa mga against kay Duterte na mga politiko, gano'n na sinasabi. Na take over, yun na nga yung term na yun. Na take over ni Duterte yung Quadcom. So ibig pong sabihin simple lang. Takot sila that it will happen to them. Na ma-take over ni Duterte ang Quadcom. Baka hindi lang Quadcom. Baka yung buong Congress. Na-take over na niya. Pagka inano siya dyan. Kinontempt. Di ba po? So yun ang sa akin na sa tingin ko ang dahilan. Kayo na pong bahala. Kung ano sa tingin ninyo ang tunay na dahilan. Basta ako sa tingin ko, hindi pa ko kasi buo yung Nagulat sila Nashock sila. Na pa-attend pala Kailangan natin ayusin ng script. Hindi pa pwedeng ganito-ganito. Talang lalo na kung puro tanga tayong mga nagtatanong. Hindi, imagine niyo na lang to. Wala ko sinasabing tanga to pero imagine niyo with all the creativity in your mind, paano tatanungin ni Dan Fernandez si Duterte? Ay, gali. Paano tatanungin ni Abante si Pangulong Duterte? Isa pa, paano tatanungin ni Paduano si Duterte? Nakita naman po natin ang hina ng mga utak nito pagdating sa batas. Hindi walang biro. Ang hina po kasi ng utak nila, again, hindi ko sinasabing tanga sila. Wala po ako sinasabing tanga sila. Hindi ko po sinasabing tanga sila. Okay? Pero isang bagay sigurado tayo, mahina ang utak nila pagdating sa mga batas, proseso. Pero siguro yung palusutan, baka malakas sila. Hindi natin alam. Pero pagdating sa yung tunay na batas, hindi nila kaya, hindi nila carry. Iba tandaan ninyo, si Pangulong Duterte from fiscal, mayor, naging congressman, at higit sa lahat, naging presidente. So, lahat ng pasikot-sikot ng batas, imposibleng hindi niya alam. At saka, alam mo, ang taong nag-aaral, hindi takot humarap ng interview. Nagigets ninyo? Hindi, pag ikaw aral, ibig sabihin, kabisado mo. Research ka, well-research ka, alam mo yung sinasabi mo. Ikaw nagpatupad niyang war on drugs So, bago sa tingin nyo, bago niya ipinatupad yan, hindi niya alam ang mga laws that would govern or that would protect yung kanyang statement on war on drugs. Alam niya. Diyan po takot yung mga taga-kamera. Alam naman po natin mga taga-kamera. Ang alam lang niyan, magtanong ng, saan ka nagpakulay ng buhok? May parlor ba? May salon ba dito? Ikaw talaga. Yan ang mga alam ng nila Ewan ko, baka naman sinabihan ni Barber, sandali, parang talo tayo dito. Hindi kasi si Barbers kahit pa paano, nakilala ko naman medyo may utak di ba? Siguro naisa-isip niya. Ito ba mga kasama ko magtatanong? Pambira, yari kami dito.